Hi guys, welcome back to my channel. Jay Aguilar Vlogs naman, welcome back sa panibagong video. So, bibigyan ko kayo ng update sa Dito Home Only 5G postpaid plan. So, kamusta ba siya after 1 week? So, headache ba siya? Goods ba siya? Stable ba siya? After 1 week. So, malalaman niyo yan on this video. Pero before tayo mag-start, syempre mag-subscribe na kayo sa akin channel. Huwag kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga next videos ko. Like this! So yan, before tayo mag-start, sasagutin lang natin yung mga comments doon sa previous video ko na ito nga yung about sa Dito Home Only 5G. Tanong lang po yung Only 5G Wi-Fi need pa na kailangan naka 5G rin yung phone na i-connect mo or pwede rin yung 4G. Kahit 4G yung phone mo, pwede kang makakonect kasi Wi-Fi naman ang connection nito. Hindi mo kailangan ng 5G yung phone mo. Pwede rin siya sa 4G na phone. Basta may Wi-Fi yung phone mo. Gana yan. So magkano po installation fees? Yung binayaran ko, initial yun eh. Di ko alam kung installation fee ba yun or yun yung magiging bill mo for the next month. Yung unang hulog, ganun. So 1,490 yung una kong binayaran. Matapos ng 6 months na bayaran, magkano na magiging presyo niya? So 1,490 na ulit. 300 Mbps lang talaga makukuha mo kahit 500 Mbps allocated ni dito. Pag ang CP mo is not capable for Wi-Fi 6. Okay, ganun pala yun. If 5 GHz lang Wi-Fi ng CP, hanggang 300 Mbps lang talaga yan. Pero pang Wi-Fi 6 na CP mo, aabot yan ng 500 Mbps. Sa iPhone 12 Pro Max ko kasi guys is, maabot siya ng 550 Mbps. Yun yung parang maximum. So siguro, supported siya ng Wi-Fi 6. Pero itong Infinix ko hindi. 300 Mbps nga lang talaga siya. So yun, thank you doon sa comment mo na yan. At least maraming nakaalam. Paano ma-avail ito? So ililink ko na lang yung kung saan ako nag-apply. Mayroon dyan sa description, ilalagay ko na lang. So Lods, babawiin ba nila ang modem pag nag-stop ka sa subscription nila? Sana masagot po at salamat. Hindi ko alam to eh. Hindi ko pa alam guys. Try mo. Pag nagbayad, baka bawiin nila. Di ko sure. Walang idea. Hello sir, na-try mo ba to sa PC? Sa mga online PC games? Kamusta naman performance? Thank you po sa sagot. So hindi ko na-try sa mga online na PC games. Wala pa akong idea guys. Siguro gagawa natin ng separate video if okay siya sa mga PC games na online. So modem lang ba yan? Hindi nakakabit sa poste. So hindi siya nakakabit sa poste like mga Converge. Portable siya guys. Pwede nyong dalhin siya sa kahit saan. Yan, pwede nyo daw dalhin basta yung connection is 5G. Kung may 5G dun sa lugar na yon, magagamit mo siya. Pero kung 4G lang yung nasasagap ng connection, hindi daw yun gagana. Sabi nila. May capping daw kapag naka 500 gig a month na. Kapag na lumagpas na sa 500 gig yung na consume niya. Guys, unli to guys. So hindi magkakaroon ng capping ang unli guys. So number 2, pag walang na-detect na 5G yung router, mag-adjust ba siya ng 4G? Hindi siya gagana. Pag walang 5G sa location, hindi gagana yung router mo. Ay, gagana pero walang internet. Dependent lang siya sa 5G network. Pwede po ba kumunik ang 4G na CP? So, nasabi ko na yan, oo, pwede. Basta yung phone mo is may Wi-Fi, pwede. So, hindi ka naman gagamit ng mobile data dito. Wi-Fi yung gagamitin mo. Sa mga lugar lang pwede yan. So, Metro Manila, tapos yung mga kalapit na probinsya sa Manila, and sa Cebu. Batangas, wala pa daw. Lods, may saksakan ba siya ng Ethernet cable? Meron po. May 4 na LAN ports. Yan. So, last, pwede ba siya lagyan ng antena? Hindi po siya pwedeng lagyan ng antena. Wala pong nakalagay na yung antena port, wala. So ito na lahat yung mga comments ninyo. So sana nasagot ko ng tama. So yun na nga, dumako na tayo guys sa experience ko ng paggamit nga kay Dito Only 5G. Sasabihin natin kung ano yung experience talaga natin. Yung honest review. Kung goods ba siya or hindi. So ito na nga. So yun nga, nakabitan nga tayo ng August 10. So ngayon, August 22 na. Kamusta na ba Lods? So kamusta na ba yung ating experience? So as of this recording, so kani-kanina lang. So ipapakita ko yung video nung na-disconnect si Dito. Nawala ng net eh. So ayan yung video. So yan yung nangyayari guys minsan sa connection ni Dito Only 5G. Base experience ko lang to So nawawala-wala minsan yung connection. Nagdi-disconnect minsan. So as you can see sa video, namatay. Tapos bumukas din naman siya ulit. So yan talaga yung problem sa amin. So malakas naman yung connection dito guys kasi actually malapit lang talaga yung cell site ni Dito. Kaya rin minsan umaabot siya sa 500 Mbps. Dito sa iPhone 12 Pro Max ko. Pero dito sa Android phone na to, Note 35G, hanggang 300 Mbps lang siya. Yung mga first day, second day, okay na okay ang connection niya. Mabilis talaga siya. And after third day siguro, yan, sunod na. Ayan na, ang kalbaryo. Minsan nagre-red loss siya. I mean, yung LED doon, nagre-red. Nawawala na ng connection. One time na experience ko yan, nag-red LED siya. So, pag nag-red yung LED niya, walang internet, syempre. Pero ang solusyon doon, i-restart mo lang, o okay na siya ulit. So, hindi ko naman sinasabi na lahat naka-experience nito. Ito lang, based lang naman sa experience ko to. So, hindi ko sinisiraan si Dito. Patunay naman ako. Kanina, nakita nyo sa video, nag-disconnect, tapos biglang, umila ulit. So, yung Converge namin, pinatay namin yan. Mga ilang araw lang. Kasi ipapaputol na nga namin yung Converge namin. Sana. Pero, nagbago yung isip namin. Natambak na rin kami sa bill niyan. Nasa 3,000 na. Siguro for disconnection na siya. Pero, I have no choice. Kailangan ko talaga siyang bayaran. Kasi, mas okay talaga yung Converge. Bayad mo na ako ng, kalahati lang muna yung binayad ko. Tsaka na lang, sa sweldo na lang yung
natira. Kasi natambak eh, wala na akong pera. Tapos nagbayad ba ako ng na-install yung dito. So, ang next is, yun nga yung marami kayong nakakonect. So, sa amin, wala. Hindi kaya. Sobrang bagal, guys. So, lalo na kapag yung phone mo, guys, is hindi supported ng 5 GHz. Sobrang bagal ni 2.4 GHz lang. Like, minsan nga nakakakuha ng 0 pa nga eh. So, may 0 point something Mbps pa yung nakukuha sa, ay naulan guys. Pero rinig pa ba ako sa video? Pero kapag 5 GHz yung phone, okay na okay yung connection. Ayun nga, umaabot siya ng 200 to 500. Pinakamataas na rin yung 500 kapag, ayun nga, iPhone yung gamit ko. Pero pag Android nga lang, hanggang 300 lang. Pero minsan, 200 lang talaga. Yung mostly nakukuha ko sa speed test. For me, hindi ako, nagre-recommend dito na gamitin nyo si dito kasi okay sa location ko. Pero baka sa location nyo hindi na okay, di ba? Kaya hindi dapat tayo mag-conclude. 상황에 따라서 변화. 너 아직 기회 있어. Speed test kapag nandito ka sa kabilang kwarto, 2 rooms apart from in location ng router. Like, ayan, tempo naman na mabilis siya ngayon. Ayan. Okay naman pala. Yan ang mababa ang nakukuha. So, ito yung 2.4 GHz. Yung dito, yung walang 5G. Ito, 5 GHz to. Yan yung mabilis. Okay. So, bababa tayo. Tingnan natin yung speed test naman sa baba. Okay pa rin siya, guys. Pero yun nga, pag ginamit natin yung 2.4 na band, like yan. Yan yung, mabagal talaga yan eh. Yan. Sinabi ko kanina na, kung hindi supported yung phone mo ng 5 GHz, wala kang choice kundi yung 2.4 GHz yung gagamitin mo, which is yan, napakabagal ng speed test. Hindi ka makakapag-internet ng maayos yan. Tignan mo naman yung speed test, oh. Paano pa pag nasa CR tayo to? Mag-speed test tayo sa CR. Nasa 1, mas mataas pa kaysa kanina. Kanina nasa 0 eh. 0 point something eh. Ito may 1 Mbps pa. So yan, nakakakuha pa rin ng 30. Ayun, no? Nasa 20 to 30 Mbps pa rin siya. So, yung location ng modem, okay lang dito sa second floor. Pero nung nilipat ko sa third floor, facing the cell site na nga mismo, di ba? Wala. Nakukuha lang is 80 to 100 Mbps. So, mas mataas pa rin yung nakuha ko dito sa may second floor namin. Makukuha mong mataas na speed test. Depende pa rin sa kung saan mo nilagay yung router or yung modem. Pero dito nga sa amin, second floor yung perfect location ng internet. So, yun nga yung location nga doon ng modem namin is second floor, which is walang aircon. So dito sa kwarto ko kasi yung may aircon, guys. So it's 2 rooms apart yung layo ng aming router sa pwesto ko ngayon. Guys, umiinit si router. So umiinit yung modem. Okay, kapag mainit yung kwarto. So kailangan ilagay niyo sa room temperature or sa aircon na room. Pero nga dahil nga kapag inilagay namin dito sa room na to na may aircon, papangit na yung signal or yung speed. Pag tanghali, yun. Pero pag gabi, okay na yung... So, lumabas na nga yung unang bill namin dito sa Only 5G ni dito. At ito lang yung babayaran ko this month. So, sabi nila, 745 for the first month. Pero ito yung una kong babayaran. Sobrang baba. Ewan ko kung bakit ito yung unang babayaran. So, nasa 200 plus lang. So, yan guys, papakita ko sa screen kung magkano. Unang bill namin. So, gusto ko rin siyang matry dalhin sa ibang location or sa ibang lugar para makita natin kung okay kaya siya. Punta tayo ng Cavite, sa bahay namin sa Cavite, kung okay kaya siya. So, punta tayo ng ibang location. So, abangan nyo guys yung next vlog natin about pa rin dito. So, yung Converge nga namin, hindi na namin ipapaputol muna. Like, yung una kong sinabi sa previous vlog ko na yon. So, sabi ko doon, ipapaputol na namin to. Wag na. Mas okay pa ngayon si Converge. Ayan. Experience ko lang guys, experience ko lang. So, ang magiging scenario nito, eksena nito guys, is dalawa na yung internet namin. Kasi, minsan naman si Converge, kapag nag-maintenance yan, mga ilang araw din yun wala. Siguro mga 3 days, minsan. Yun yung pinakamatagal naming hinintay na nag-maintenance sila. Pwede siyang pang backup si dito. So, yun nga, natambak na nga yung bill ni Converge, pero binayaran ko na lang. Wala akong choice. So, mas okay pa rin kasi yung sa gaming si Converge. So yan, sa gaming na tayo guys. So kamusta kaya sa gaming si dito Only 5G? So based nga sa aking experience ulit So pag walang topak, mataas guys yung ping. Nasa 20 to 30 ms. Compared sa 4 to 6 or 7 ms na ping kapag convert yung gamit ko. So mataas na rin yung 20 to 30 ms Siguro naging factor na rin yung, so hindi pumapantay kasi yung upload speed sa download speed sa kapag nag-speed test nga dito sa ating dito internet. So, si Converge kasi guys, mababa talaga yung ping kapag nag-speed test. Kasi fiber, di ba? So, ano bang laban ng fiber sa 5G connection? Si Converge kasi, pantay talaga. Kung ano yung download speed niya, siya yung
upload speed niya rin. Unlike nga kay Only 5 Genie dito, ayan, mataas nga yung download speed, abot nga ng 500 Mbps, pero yung upload speed, nasa 30. Nasa 30 minsan, pinakamataas na yung 90 Mbps na nakukuha ko. Siguro yun yung pinaka-factor talaga kung bakit mababa yung ping sa ML. 50, 48. So, dito na tayo nagtatapos guys. Dito na tayo nagtatapos. So, ito na nga yung pinaka-experience ko. This whole week. Hindi na whole week to eh. 10 ako kinabitan. Tapos, 22 na ngayon. 12 days na yun. Hindi na 1 week, di ba? For me, hindi siya recommended. For me lang. Kasi, depende pa rin talaga yan sa location nyo. So, yun nga for me, ayoko sabihin pangit kasi meron din naman siyang good side. At times, okay siya. Pero at times, nagdi-disconnect nga siya at minsan nawawala yung connection. Yun yung pinaka-issue. At yung sobrang init ng modem. Kapag tanghali, kapag nilagay siya sa room na walang aircon. And siguro yung nakaka-affect din sa performance yun. Yung init, kaya bumabagal or something. Ewan ko kung nakaka-apekto yun sa performance ng router. So, dito na tayo nagtatapos guys. I hope nakatulong tong video na to. Gagawa ulit ako ng video, mga speed test sa ibang location. So, dadalhin natin siya sa mga ibang location. So, mag-speed test ako dun sa Cavite, sa bahay namin sa Imus. Tapos, yung mga ibang location dito sa Metro Manila. Tatry natin yan. Mag-subscribe na kayo sa akin channel. And hit the notification bell para updated kayo sa mga next videos. Then, bye-bye guys. Bye-bye.